Balikan ko itong issue ni Kibuloy, no? Kasi may warrant of arrest na eh. Si Sara Duterte, parang wala siyang pakialam. Imbis na pasukuin niya itong si Kibuloy, sabihan niya yan kung kaibigan niya, di ba? Oh, friend, sumuko ka na, may warrant of arrest ka na, respetuhin mo yung batas ng Pilipinas. Ang sabi ba naman ni Vice Presidente Sara Duterte, abay, personal niya ng personal niya ng desisyon yan. Yes, totoo, siya magdedesisyon yan. Yes or no, susuko ako o hindi. Desisyon talaga ni Kibuloy yan. Pero ikaw bilang Vice Presidente, bilang kaibigan mo, eh, di ba, kumbinsihin mo siya na sumuko. Yun ang best dyan eh, best advice na mabibigay mo eh. Kumbinsihin mo siya na sumuko. Pero sige, ang sabi niya, asan ba yung statement niya dito? Sabi niya, maganda yung development na mayroon ng kaso na nasa tamang forum. Kasi nang una, di ba, yung kaso dyan sa Senado, in need of legislation. Eh. Even si Sara Duterte, hindi siya naniniwala dyan eh. Kasi ano lang daw yan, eh, grandstanding lang, trial by publicity lang yan. So isang pa daw yung kaso na yan sa proper forum. Actually, nag-iba rin ng tono dito si Sara Duterte eh. Di ba? In fact, nandoon siya sa mga prayer rally dyan sa Liwasang Bonifacio eh. Di ba, nasa prayer rally siya para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy. Di ba, sabi niya, noon, dinidinig pa lang sa Senado yan, dalhin niya sa tamang forum. Ayan na, yung request nyo, nasa korte na. Nag-issue na ang korte ng warrant of arrest. Ibig sabihin, nakitaan ng probable cause. Di ba? Nasa tamang venue dahil nasa korte. Yan ang prinsipyo ngayon ni Sara Duterte. Wini-welcome niya naman yan. Ngayon, kung ano man ang desisyon ni Pastor Kibuloy, na gagawin niya ay personal niya ng desisyon yon, sabi ni Sara Duterte. So parang hayaan mo na lang si Kibuloy. Ngayon, kung ano man ang desisyon ni Pastor Kibuloy na gagawin niya, ay personal niya na desisyon yon. Yan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte dyan. Ano yun? Diba? Vice Presidente ka, so dapat model ka. Yan ang tingin sa'yo kahit paano mag-exemplary ka sa taong bayan. So kung hindi man makikinig sa'yo si Kibuloy, regardless, mapakinggan ka, not necessarily sundin yung gusto mo, yes or no. Importante, payuhan mo siya kasi baka wala siya sa tamang pag-iisip eh, di ba? Kaibigan mo siya, Vice Presidente ka, kung ano yung tama, ipayo mo sa kanya. Sabihan mo siya, o sumuko ka na. Nag-issue na lang warrant of arrest dito, lalalaki pa itong tension na yan. Harapin mo yung kaso mo kasi may ganyan. Abogado din siya, di ba? May probable cause na nakita, kailangan may pagtanggol yung sarili mo. This is the best thing to do. Ito yung dapat mong gawin para matigil na itong mga issues na ito. Kasi nadadawit din ang mga Duterte. Diba? Yun dapat ang i-advise niya. Nakikibuloy na yun. Doon, personal na nakikibuloy yung kung susundin siya o hindi. Pero bilang Vice Presidente at bilang kaibigan, malinaw naman na kaibigan dahil nadyadyaan ka mismo, sumuporta ka sa prayer rally na yan dyan sa Liwasang Bonifacio, baka pakinggan ka. Diba? Kung sabihin mo, sumuko ka na, diba? Baka pinakinggan siya. Pero hindi, ang sabi niya, ngayon, kung ano man ang desisyon ni Pastor Kibuloy na gagawin niya, ay personal niya na desisyon yon. In short, wala siyang pakialam. Sumuko siya o hindi, magkagulo na ang Pilipinas, wala siyang pakialam dito kay Kibuloy. Pero sabi niya, welcome naman daw yan. Yung pagpa-file ng charges, talagang welcome yan dahil that's the best thing to do. I-welcome nyo talaga dyan. Hindi nyo naman pwedeng kontrahin yan dahil na-establish yung probable cause na yan. Di ba? Iba talaga, may pagtanggol lang. Vice President Sara Duterte has welcomed, nasa balita ito ng Politico.com ha, the filing of criminal charges against embattled religious leader Apollo Kibuloy dyan po sa Pasig at sa Davao. But stop short of calling for his surrender. Oh, biruin mo. Itong Politico.com, na-detect na nila mismo eh. Magaling din itong sumulat na ito eh. No? Pero huminto siya doon. Hindi na siya nagbigay ng comment o pagpapasurrender sa kanya pero bini-welcome niya lang itong pagpa-file ng kaso. Duterte told reporters ngayong araw po ng Lunes that the courts are the proper venue for Kibuloy to face the allegations against him. Exactly. Yan ay proper forum. Sige, let's assume hindi na ang Senado ang proper forum kasi in need of legislation lang din naman yan. So ayan na, di ba? Meron ng kaso. So dapat kumbinsihin nyo na yung kaibigan nyo, harapin na. Kasi yung request nyo na ilagay yan sa proper forum, nandiyan na. Nabigay na yung request nyo. Maganda yung development na meron ng kaso, nasa tamang forum, nasa tamang venue dahil nasa korte. Ngayon, kung ano man ang desisyon ni Kibuloy, na gagawin niya ay personal na niya sa desisyon yon. Okay. Sige.
Charges for violation of Republic Act number 7610 o yung Anti-Child Abuse Law have been filed against Kibuloy before a Davao City Court. He is also facing a complaint for qualified human trafficking under Republic Act number 9208 dyan naman po sa Pasig. Diba? Sana i-request na ka-coffee ilipat sa Maynila eh. Kasi kung inyong matatandaan, sinabi na yan na ni Rimulya na Department of Justice Secretary Boying Rimulya, no, na i-request nila na i-transfer ito mula dyan sa Davao, i-transfer yan dito sa Pilipinas. Sana mangyari na yan. A warrant of arrest has been issued for Kibuloy by the Davao Court. He is also wanted in the United States for several criminal charges including the sex trafficking of minors and bulk cash smuggling. Kibuloy, the spiritual advisor of former President Duterte, druid mo. Yung presidential advisor ni Duterte, daming kaso, criminal cases, said over the weekend that he would only surrender to authorities if President Marcos and other top government officials would provide a written guarantee that the US would not meddle in his case. Hindi, wow. Ganyan ang kanyang kondisyones dyan. Susuko lang ako, pero make sure na hindi mangingialam ang Estados Unidos dyan. Yan ang kalakaran dito ka-coffee ni Kibuloy. Yan yung kanyang request dyan. Ako naman, iba rin talaga si Kibs, no? Grabe rin mag-demand. Siya na itong pugante, siya pa itong maraming demand sa administrasyon. Ibitay ang Ilocanong tamad, kakahiya ka, sabi ni Ivy Soriano. Ayan, Venus Castro, PBBM forever. Hanggat maganda yung ginagawa ni PBBM, ipagtatanggol natin siya. Roel Manuel, sunog na sa amin ang tandem na yan. Sana mag-isip si Idol, huwag magpautol sa mga pulpul at huwag magpaggamit, sabi ni Roel Manuel. Yung tandem na yan, ka-coffee, yung Duterte Padilla tandem na yan sa 2028 Yan niluluto na nila yan Nag-aangad kasi hindi sila nakapwesto ngayon Diba? Hindi nila makakontrol si PBBM Kaya ganyan, excited yung mga yan Kaya si Harry Roque, ang panawagan niya impeach si PBBM dahil sa betrayal of public trust. Yung pinapanawagan nila dyan para makaupo sila. Kasi pag na-impeach si PBBM, sinong aakyat na presidente? Si Sara Duterte. Ayan, magkokontrol na nila ang gobyerno. Magagawa na nila kung anong gusto nilang gawin sa China. Kung anong relasyon, anong klase ng relasyon ang gusto nila sa China, magagawa nila yan kapag napabagsak nila si PBBM. I doubt na magagawa ninyo. Maraming sumusuporta pa rin kay PBBM siya. Kung anak siya ng Diyos, bakit hindi siya lumantad? Sabi ni Moises Barreto. Exactly. Bakit siya nagtatago? Kaya siya protektuhan Bakit siya nagtatago? Lumabas, di ba? Harapin niya yung kaso na yan. Sabi niya sa kanyang recorded video, no? Harapin niya basta fair. Ayan, dami na naman nagbago na naman yung mga kondisyones Basta fair ang gagawin sa kanyang trial, kahit sa Estados Unidos pa rin yan, haharapin niya yan. Ang problema niya, rendition. Itsugiin daw siya, gurgurin daw siya. Daniel Arca, Duterte Padilla, yan, bulok daw. Subuko ka na, fake you, sabi ni Marnie Japan 29. Sabi naman ni Richard Velasco, ayan, Kibuloy, sumuko ka na, hinihintay ka na ni Dagul sa loob. Baka pagpiyansa naman siya, hindi mo siya makulong dyan, ka-coffee. Kasi available yan, 80,000 yan lang ka-coffee yung mga kasama niya Diyan sa Davao, 80,000 lang bariya lang yan 5 lang yan Wala pa nga sa 5 yan ni Kibuloy. Makapagpiyansa siya dyan. Ang problema niya dyan kasi, kinakatakot niya dyan, ay mapapahiya siya sa mga sinasabi niya. Yung mga kondisyones niya kasi, di ba? Ang dami niyang conditions kay Senator Risa Ontiveros para pumunta siya ng Senado. Hindi na matanggap yan dahil yung mga conditions siya, hindi natupad at nakaladkad siya papunta dyan sa Senado. Yan yung kinakatakot niya yung pride niya Actually, hindi Amerika Itong Amerika, invento niya na lang gawa-gawa niya na lang yan, na rendition. Nandiyan naman si Bato. Sabi ni Bato, magsisecurity sa kanya. Isi-secure siya. I-maintain yung kanyang safety. Hindi siya matatakot. Nandiyan naman pala DJ Byron, si Kibbs, kapal ng mukha, isipin mo, humihingi siya ng condition after niya maghamon, nakasuhan siya sa korte. Tapos ngayon, nagtatago siya. Yun Yung hiling niyo, nasampahan kayo sa korte, andyan na. O ngayon, dahil nagbigay na naman yan, may bago na naman kayong request. Di ba? Ano ba talaga? Wala talagang kakontentuhan yan.
Rosamy Cadavos, happy viewing po sa inyo. Sandra Valdez, sinong Diyos? Si Kibulok. Dati na lang ka-coffee kung sino yung Diyos nila dyan. Anyway, sige, happy viewing din kay Esther Abeliana, kay Anita Gelsenan, Marilu Lapada, Nel Dakulug. Happy viewing po sa inyo, nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Alright, sa mga kapapasok lang po sa atin at hindi pa po kayo nakapag-attendance, ayan, attendance check muna tayo ka-coffee. I-like lang po yung video na yan para sa ating attendance check at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, pa-click lang po na subscribe or like lang po yung video na yan, wala po yung bayad. Sige, kuha na kape, move on tayo sa ating next and last topic.